Magandang balita, ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong crew members ng oil tanker na MT Wind matapos atakihin ng mga rebelde ng Houthi. Ang kanilang barkong sakay ay mayroong 23 Pinoy seafarers nang atakihin ng mga rebeldeng Houthi ang kanilang barko gamit ang isang anti-ship ballistic missile sa Red Sea noong Mayo. Sa kanilang pag-uwi, tumanggap ng tulong pinansyal, food at transportation assistance sa mga Pinoy na naapektuhan ng insidente. Sumatotal, isa na ito sa 5 barkong sinalakay ng mga rebelde ng Houthi kung saan karamihan ng lulan ay mga Pilipinong mandaragat. Sa ibang ahensya, sinimulan na ng Department of Agriculture o DA ang large-scale trial ng 29 na pisong presyo ng bigas kada kilo sa mga piling Kadiwa Center. Kabilang sa Kadiwa stores ang mga bilihin gaya ng gulay, karneng manok at baboy, kung saan maaari itong ma-avail sa discounted price ng mga senior citizen, PWD, solo parents, maging ng mga 4-piece beneficiaries. Ayon sa DA, abangan pa ang pagbebenta ng 29 na pisong bigas sa mga lugar ng Visayas at Mindanao. Samantala, patay sa isang engkwentro kamakailan sa Barangay Biriran, Huban, Sorsogon ang isang mataas na pinuno ng Communist Terrorist Group o CTG laban sa operating troop ng 22nd Infantry Battalion ng 9th Infantry Division o 9ID. Kinilala ang pinuno ng CTG bilang si Jose Arnel Estilier na kalihim ng Bicol Regional Party Committee ng CTG, Sub-Regional Committee 3 na responsable sa pangingikil at iba pang teroristang aktibidad sa Sorsogon. Samantala, lubos na nakiramay ang pamunuan ng 9ID sa pamilya ni Estelier at nanawagan sa mga natitirang miyembro ng CTG na isuko ang kanilang mga armas at gamitin ang reintegration program ng gobyerno para sa mga sumukong rebelde. Binigyang linaw naman ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na kabilang ang 4-wheel vehicles sa mga isinasagawang checkpoint ng kapulisan. Makibalita kay Danizel Lopez. I guess it's more of traffic, kaya akala nyo po mga motor lang. Pero mayroon po kami chine-checkpoint po ng natin, ng mga coach, hindi nyo lang nakikita. Binigyang diin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi lamang sa mga motorsiklo, kundi pati na rin sa mga 4-wheel vehicle isinasagawa ang mga checkpoint, bagay na madalas hindi umano napapansin ng publiko. Ayon kay Marbil, ang madalas na pagsasagawa ng checkpoint sa mga motorsiklo ay nagmula noong naging mataas ang bilang ng insidente ng riding in tandem noong nakaraang mga taon. Ngunit pagtitiyak niya ay pagbubutihin pa ng ahensya ang pagsasagawa ng mga checkpoint kung saan hindi lamang sa mga motor nakatutok ang inspeksyon kundi pati na rin sa ibang uri ng mga sasakyan. But we have to change kasi sabi ko, wala naman po masyadong riding tandem na reports po natin. So we have to change po yung how we conduct po yung checkpoints. Makakaasa po kayo na babaguhin po namin. Inihayag din ni Marbil na inabisuhan na nito ang mga pulis na hindi dapat magdulot ng trapiko sa tuwing isasagawa ang checkpoint. Samantala, ang naging pahayag naman hinggil dito ni Quezon City Police District o QCPD Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan ay naglabas ang QCPD ng direktiba mula sa Camp Crame na ipabilang din ang mga 4-wheel vehicle sa ilalim ng Oplansita. Gaya na lamang ng mga sasakyan na heavily tinted, armored vehicles at mga walang plaka. Na wag lang masyadong mag-focus doon sa mga motorsiklo. Bagkos ay dapat isama rin sa pag-check yung mga 4-wheel vehicles sapagkat ito ring mga sasakyan na ito ay maaaring sakyan ng mga kriminal at ng ating mga suspects na hinahanap. Pagpapaliwanag ni Maranan, ang madalas na checkpoint sa mga motorsiklo ay nagmula noong nakaraang mga taon kung saan base sa datos ay madalas na ginagamit ang motorsiklo sa pagsasagawa ng krimen, pati na rin ang mataas na bilang ng mga hindi rehistrado na siyang nagdudulot ng panganib sa seguridad ng mga gumagamit ng kalsada. During that time,
yung LTO ay humingi ng tulong sa PNP para mas ma-implement natin yung mga traffic laws. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit yung mga pulis natin ay nakapokus masyado doon sa mga motorsiklo. Ipinahayag din ni Maranan na ang mga pulis ay inatasang sumunod sa bawat batas at regulasyon na ipinapatupad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nananatiling nakakaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Dahil rito, asahan ng bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Gayun din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ngunit dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Agri-Party List Representative Wilbert Lee nais paigtingin ang lokal na supply ng pagkain. Second PNP Press Corps Shoot Fest idinaos para sa patuloy na pagpapalakas sa relasyon ng media at kapulisan. Suspended Mayor Alice Guo, posibleng arestuhin kung hindi dadalo sa pagdinig sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binalaan ng Senado si suspended Mayor Alice Guo na maaari siyang arestuhin kung hindi sisipot sa susunod na pagdinig sa Senado. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Posibleng iparesto ng Senado si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang babalang isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian sa alkalde kung hindi ito sisipot sa susunod na pagdinig. Ayon kay Gatchalian, maaaring mag-issue ang Senado ng contempt laban kay Guo. Kasunod nito ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa kanya. Hindi umano papayag ang komite ng Senado na abogado lamang ni Guo ang dadalo sa pagdinig. Matatandaang naglabas na ng sapina ang Senado laban kay Guo at sa kanyang pamilya. Samantala, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, maaaring maging state witness si Guo sa investigasyon ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ngunit paglilinaw ng PAOC, ito ay kung ibubunyag ni Guo ang utak sa likod ng mga iligal na gawain na ito. Patuloy naman ang investigasyon kay Guo, kaugnay ng umano'y koneksyon niya sa iligal na Pogo sa Banban Tarlac. Kasama din ang pagdinig sa kanyang katauhan dahil sa nadiskubring irregularidad sa kanyang birth certificate. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sapat ang 60 milyong pisong danyos na pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China dahil sa nakaraang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard. Para sa detalye, narito muli si Francis Riodique. Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi sapat o kulang ang hinihinging danyos ng Armed Forces of the Philippines sa China. Ito ay kaugnay ng mga pinsalang naitala matapos ang nakaraang resupply mission sa Ayungin Shoal 3 linggo na ang nakalilipas. Matatanda ang pinababayaran ng AFP ang China sa halagang 60 milyong piso na danyos. Ito ay matapos masira ang inflatable boat ng AFP, ilang kagamitan at bukod na gastos pa para sa pagpapagamot ng sundalong naputulan ng daliri. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, marami na ang dapat na bayaran ng China. Aniya, marami na ang mga insidente ng sadyang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, bukod pa ang insidente nitong June 17.
Bukod pa umano rito ay ang insidente ng paggamit ng water cannon ng CCG para itaboy ang mga barko ng Pilipinas na nagdulot rin ng lubhang pinsala. Samantala, matatanda ang nagkasundo ang Department of Foreign Affairs at ang counterpart nito sa China na magkaroon ng mapayapang dialogo upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ang pagpapahupa ng tensyon ng dalawang bansa kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng Philippine Plan of Action for Nutrition, ninais ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na makamit ang pagpapaigting sa supply ng lokal na pagkain sa bansa. Para sa buong detalye ng balita, tunghayan ang ulat na ito. Pagkain at nutrisyong sapat para sa lahat. Yan ang panawagan ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa Kongreso upang mapalakas ang supply ng pagkain ng makamit ng layuning nutrisyon sa bansa. Ayon kay Lee, sa pamamagitan ng pagpapalakas sa supply ng pagkain, maaaring mapaunlad din ang sektor ng agrikultura na siyang kinakailangan ang pagsuporta sa mga mangingisda at magsasaka. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng panuntunan sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 hanggang 2028 ng nasabing partido. Bahagi pa ng mambabatas ngayong buwan ng nutrisyon, nilalayo nilang sugpuin ang issue sa kalusugan ng mga Pilipino. Kakailanganin din dito aniya ang pagsuporta sa katatagan ng sektor ng agrikultura upang masigurado ang tamang nutrisyon maging ang seguridad sa pagkain. Dahil dito, iminungkahi dinili ang House Bill 2421 o Nutritional Information Disclosure Act na naglalayong siguraduhin na ang mga mamimili ay may kalayaang pumili ng masustansyang pagkain, maging mulat rin sa kung ano ang proper diet na siyang maaaring maglayo sa mga komplikasyon gaya ng diabetes at sakit sa puso. Dahil isinasabatas nito ang pagtatala sa bawat bilihing pagkain ang kabuoang impormasyon kung ano ang maaaring makaapekto sa kalusugan. Paglilinaw ni Lee, nararapat lamang na matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino na magkaroon ng malayang karapatan sa pagpili ng mas masaganang pagkain na maging abot kaya at masustansya para sa lahat. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagpapatibay ng ugnayan ng media at kapulisan ay isinagawa muli ng Philippine National Police o PNP Press Corps ang ikalawang Shoot Fest. Ang buong kaganapan tunghayan kay Daniza Lopez. Matagumpay na naumpisa ng unang araw ng ikalawang Philippine National Police o PNP Press Corps Shoot Fest sa Quezon City Police District o QCPD Firing Range Camp na nagbibigay kamalayan sa media at publiko ukol sa pagiging handa na maprotektahan ang sarili at maging responsable sa paggamit ng baril. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, layo nitong palakasin at pagtibayin ang ugnayan ng media at kapulisan sa pagkalat ng impormasyon sa publiko, kung kaya't binigyang pansin din ng general ang malaking papel na ginagampanan ng media sa pagbabalita ng katotohanan ukol sa mga aktibidad at gawain ng pamahalaan. Matatandaan na una nang isinagawa ang PNP Press Corps noong nakaraang taon upang ihanda ang mga miyembro ng media sa posibleng panganib na maaaring maganap dahil sa mga pagbabanta na natatanggap nito. Sa kasalukuyan ay malugod na ibinahagi ni Marbil na bumababa ang insidente ng karahasan at pagpatay sa mga miyembro ng media at ang matagumpay na paglutas ng ilang kaso ng mga krimen. Sa kabilang banda ay sinisikap na ng PNP ang pagpapadali sa proseso ng license-owned and possessed firearms sa paraan ng digitalization. Ayon kay Marbil, pinapalakas din ito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa sistema ng PNP upang mabilis na matukoy ang anumang pagkakapareho sa datos at pagpapabilis ng mga proseso. Magiging bukas naman ang PNP sa permit to carry sa Tacloban, Visayas sa katapusan ng Hulyo at Cagayan de Oro, Mindanao naman para sa susunod na buwan bilang panimula ng pagpapalawig nito. Nahihirapan po kasi mga tao na pumunta dito sa Metro Manila if you have a threat. Sabi ko, yung permit to carry is not a right or not a privilege because you have threat, so we have to give you protection.
Sa panayam naman kay dating PNP Chief Oscar Albayalde ay ipinunto nito ang kahalagahan ng pagsasagawa ng background investigation sa mga may-ari ng baril upang maiwasan ang mga kaso ng road rage at pang-aabuso sa mga armas. Binigyan din nito ang disiplina at pagiging responsable sa lahat ng pagkakataon para sa sariling proteksyon. Mensahe naman ni Marbil para sa mga gun enthusiast at gun owner. Ang baril po is designed to protect us and protect others. So sa mga gun owners po, ang isipin po natin, make sure na dapat lagi tayong cool. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na naisagawa ang 3 araw na Davao Dive Expo 2024 na nagsimula sa isang grand opening at ribbon-cutting ceremony sa isang mall sa Davao sa pangunguna ni Department of Tourism o DOT Region 11 Regional Director Tanya Rabatan. Sinundan ito ng iba't ibang talakayan patungkol sa diving industry mula sa kilalang mga resource speaker at ang pagtatanghal ng Davao Adventure Challenge ng DOT-11. Ipinakita rin ng mga organisasyon at pribadong sektor ang mga pangunahing diving destinations at accommodations sa lugar. Ang kaganapan ay nagtapos sa pagsasara ng mga seremonya na nag-iwan sa lahat ng pangalagaan at ipagdiwang ang marine world. Ipinag-utos ng Office of the Civil Defense sa mga regional office nito na mas paigtingin ang disaster risk reduction management engagement at partnership ng iba't ibang sektor. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, layo nitong masiguro ang epektibong pagsasakatuparan ng mga kasunduan kaugnay ng pagtugon sa pagsapit ng kalamidad. Pagtitiyak pa ni Nepomuceno, nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ang Philippine Institute of Civil Engineer at Association of Structural Engineers of the Philippines. Layon umano ng pagpupulong na makadiskubre na iba pang mga hakbang upang mas mapatatag pa ang kahandaan sa sakuna ng pamahalaan. Balitang halalan, tagumpay na naisagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang transmission test sa Tawi-Tawi nitong nagdaang Biyernes, 5 ng Hulyo. Isinagawa ito sa 2 munisipalidad ng Tawi-Tawi kung saan ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, napakalayo ng mga lugar na ito. Kung kaya't sinubukan ng ahensya kung epektibong makapag-transmit ng resulta kahit mahina ang signal. Layo nito ang malawakang kampanya ng pagbibigay kaalaman para sa mga botante upang maging pamilyar sa mga bagong teknolohiya na gagamitin para sa susunod na halalan. Isang 1,000 gramo ng liquid cocaine ang timbog sa Clark matapos ang operasyon ng Bureau of Immigration at PIDEA kamakailan. Para sa detalye ng balita, tunghayan si Jade Buhoy. Sa magkaugnay na operasyon ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, inaresto ang consignee ng liquid cocaine sa Clark kamakailan. Ang nasabing consignee ay nakatanggap ng 1,608 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng higit sa 8,500,000 piso. Samantala, ang kontrabando naman ay idineklarang mga produkto ng damit ngunit napag-alaman sa inspeksyon ng PIDEA gamit ang K9 unit at X-ray na mayroon itong nakakubling droga. Ayon naman sa BOC, sasampahan ng warrant of seizure and detention ang nasabing kargamento, maging ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Matapos ang operasyon, dumaan sa investigasyon ang suspect na isang Colombian national para sa kaukulang paglabag. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. CIDG at BI inaresto ang dayuhang Chinese bunsod ng malawakang kaso ng hacking.
Pamilya ng nasawing Pinay na itinulak sa tren sa California humihingi ng hustisya. PNP ipatutupad ang maximum tolerance sa SONA. Manatiling nakatutok para hustisya. Ito ang panawagan ng pamilya ni Corazon Dandan, kinilalang Filipino-American na nasawi matapos itulak sa paparating na tren sa San Francisco, California. Nagtamo ang PhilAm ng matinding pinsala sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Itinuturo ang 49 na taong gulang na suspect na si Trevor Belmont na may sakit sa pag-iisip at walang tirahan na sinasabing nakakonfine sa ospital. Ayon sa pamangkin ng biktima na si Alvin Dandan, bagamat hindi alam ng mga kaanak ni Dandan kung anong klaseng hustisya ang makukuha nila, kasuhan man at makulong ang suspect ay hindi na mababalik ang buhay ng kanilang tiyahi. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na gaya ng dati ay mananatili pa rin ang maximum tolerance ng kapulisan para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ngayong Hulyo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Para sa paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang maximum tolerance bilang mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng publiko. Una nang ibinahagi ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpapakalat ng 22,000 pulis para tiyakin na maayos ang magiging daloy ng SONA. Unless we see may mga threats po, then we more na magpadadagdag pa. But right now, we don't see any threats. Sakaling maipatupad naman ang full alert, ay inilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hindi ito nangangahulugang may banta, kundi para sa kapulisan na mag-antabay sa mga lugar. Sa kabila ng inaasahang mga protesta, ay siniguro naman ni Marbil na tututukan nito ang kaligtasan ng bawat dadalo. Bukod dito, patuloy ang pakikipag-usap ng PNP sa iba't ibang grupo upang ipaalam ang mga hakbang ng gobyerno na anilay epektibo sapagkat bumaba ang bilang ng mga nagrarally. Samantala, ayon kay Quezon City Police District o QCPD, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, patuloy na isinasagawa ang interagency meeting para sa paghahanda ng mga hakbang na gagawin sa nalalapit na SONA. Sa susunod na linggo, magkakaroon na tayo ng joint ocular inspection. At isasabay na natin doon after inspection yung ating mga simulation exercises. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Arestado sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng Bureau of Immigration o BI ang isang Chinese na dayuhan dahil sa kanyang kaso ng overstaying at pagkakaroon ng mga iligal na armas at hacking equipment. Ang arestado ay kinilala bilang si Liu Yuhang na inaresto sa Makati City dahil sa kanyang iligal na pamamalagi sa bansa magmula taong 2018. Matapos nito, agad na dinala sa Camp Crame si Liu at itinungo sa Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Nitong kamakailan lang ay inaresto ang isang tauhan ng Coast Guard para sa krimen ng estafa sa isinagawang joint entrapment operation ng CGH-RMC Intel operatives kasama ang iba pang organisasyon sa pakikipag-ugnayan sa PNP CIDG Regional Field Unit 9. Kasunod ng isang ulat mula sa isang prospective na aplikante ng Philippine Coast Guard o PCG Commission ay dinakip ang nasabing individual na nakatalaga sa Coast Guard Logistics and Finance Management Center, Southwestern Mindanao.
Ayon sa aplikante, nag-alok ang subject na tulungan siya sa kanyang aplikasyon kapalit ng 250,000 pesos noong ika-27 ng Hunyo. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng PNP CIDG RFU 9 ang suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal para sa estafa. Bukod pa rito ay mahaharap din ang individual sa kasong administratibo sa ilalim ng revised guidelines and procedures on the disposition of violations of the Code of Conduct and Discipline for PCG uniformed personnel. Samantala, kasunod ng pagkamatay ng isang 37 anyos na food content creator matapos ma-stroke, ay pinag-iisipan ng Department of Health o DOH na iban ang mga mukbang vlogs. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ito ay isang masamang kagawian at ang labis na pagkain ay hindi ligtas para sa kalusugan. Anya, maaari itong humantong sa obesity, kaakibat ng hypertension, mga kondisyon sa puso, non-communicable diseases at maging heart attack. Ang babala ay inilahad matapos ang pagkamatay ng mukbang vlogger na si Dongs Apatan noong ika-14 ng Hunyo matapos atakihin sa puso at makoma bago namatay sa hemorrhagic stroke. Ayon sa DOH, sakaling makumpirma sa investigasyon nito na isa sa naging sanhi ng pagkamatay ni Apatan ang pagsasagawa ng mukbang, isusulong nito ang naturang pagbabawal sa mga local website at social media platforms. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Prensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.